Hello everyone! So, kumusta kayong lahat? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang nanonood sa ating video na ito. So, tayo ay nasa ikatlong linggo na ng ating aralin para sa EPP ICT Quarter 1, Week 3. So, ang ating pag-uusapan para sa linggong ito ay desktop publishing software. Okay, so medyo bilingual ang ating atake ngayon kasi syempre may mga terminolohiya tayo sa EPP, lalo na sa ICT, na wala namang katumbas o walang salin. So, kaya naman, yung ating mga termino ay nasa English, samantalang yung paliwanag natin ay nasa Tagalog o Filipino. Okay, so yun nga, nung nakaraan ay pinag-usapan natin yung word processing software. At ngayon naman, kagaya ng nabanggit ko noong nakaraan, di ba sabi natin noong nakaraan, maaari tayong mag-layout ng mga flyers, ng mga invitations sa Word. Pero nabanggit ko doon na higit na madali mag-layout ng mga ganitong bagay sa publisher. Okay, so yun na nga, ito na nga ang ating pag-uusapan sa linggong ito. So, simulan na natin. Para sa ating unang araw, tayo ay magbabalik-aral. So, tukuyin ito at sabihin kung saang dokumento ito maaaring makita. Okay, ayan. Meron tayong mga grid lines. Saan kaya natin yan maaaring makita? Okay, or table, no? Ito ay talahan na yan. Saan natin siya makikita? Meron din tayong pentagon. Saan natin ito bahagi ng Microsoft Word makikita. So, meron din tayong smart chart. Okay. At meron tayong image. Okay. So, ito ay lahat makikita natin sa insert tab. Hindi ba? Na kung saan pwede tayong mag-insert ng chart and tables, pwede tayong mag-insert ng mga shapes, at pwede tayong mag-insert ng mga images. Galing man sa ating computer, o ito man ay maaaring galing din sa online or sa internet natin makukuha kasi may option doon na online pictures. Okay, so tumungo naman tayo sa ating susunod na gawain. Dito naman, anong uri ng dokumento ito at saang lugar o pagkakataon natin ito karaniwang makikita o ginagamit? So una, meron tayong mga newspaper, newsletter, okay, mga pahayagan natin. At maaari nating makita pa rin ito, patuloy pa rin ang sirkulasyon nito at marami pa rin ang tumatangkilik no, ng mga pagbabasa ng mga pahayagan. Lalo na masarap magbasa ng dyaryo habang umiinom ka ng mainit na kape, no? Lalo na yung ating mga kapwa-guro, yung ating mga parents, no? Masarap magkape habang naka-D4 at nagbabasa, lalo na kung ang binabasa natin ay mga magagandang balita. Okay. Sunod, ito naman ay mga leaflets or mga brochures. Hindi ba? Okay. So, saan ba natin ito nakikita? Maraming namimigay nito pag tayo ay nasa mall. Hindi ba? Nagpapakilala ng kanilang mga produkto. Binibigyan tayo ng mga brochure, mga leaflets ng kanilang produkto. At ito, pwede itong mga pamphlets, pwede itong mga posters, di ba, na nakikita natin na nakadikit, lalo na kung nagpo-promote sila ng kanilang produkto, ng mga advertisement nila sa kanilang produkto, o kaya naman sa mga paaralan, may mga paalala, kung may mga programang parating, makikita natin ito sa mga bulletin boards ng ating paaralan. Okay. Sunod naman, para sa ating paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, hanapin ng mga salitang may kinalaman sa desktop publishing software. So, word hunt, ito ibigay ang kahulugan nito. So, madali nating makita kasi naka-bold na or naka-emboss na yung mga terminolohiya, no, na ating makakasalamuha habang dumadalo yung ating talakayan para sa araw na ito. Una nating bigyan ng pagpapakahulugan ang border. Ito ay mga linya, hugis ng disenyo, mga larawan, mga text box at mga hangganan, at mga makukulay na graphics na idinadagdag natin sa publikasyon upang gawing mas kaakit-akit at maganda ang mga dokumento. So dati, masaya na tayo sa borderline na plain, hindi ba? Yung naka-box lang, naka-rectangle box lang na line. Pero syempre habang umuusad
mas nagiging creative na ang mga tao, lalo na yung kabataan. 'Di ba, mas creative ang mga kabataan ngayon, daig na daig pa ang mga teacher, lalo na sa pagle-layout. Totoo yan. No, advance na sila. Si teacher, publisher lang ang alam, hanggang Canva lang ang alam. Pero ang ating mga estudyante, marunong na mag-InDesign, marunong na mag-Adobe Photoshop. Iba yung kanilang galing, no, in terms sa paggamit ng computer. So, ganun din kabilis na nag-evolve yung pagle-layout nila. So tayo, border, ito lang, okay na to sa atin. Hindi ba? Pero ngayon, pagandahan na, border pa lang, panalo na. So ito yung nagbibigay sa atin ng hangganan. Ibig sabihin, after ng border, wala na dapat makikitang iba. So sa loob ng border, nandoon lahat yung mga impormasyon or mga title page na kinakailangan. So kasama na dyan yung mga makukulay na graphics na dinadagdag natin sa ating publication para mas maging maganda at agaw pansin yung ating proyekto, hindi ba? Kapag may mga ipapasa tayong project, minsan cover page pa lang, winner na, ay nag-effort ang ating mag-aaral para sa output na ito. So alam na kaagad natin, border pa lang. Okay, sunod, tables. Ito ay binubuo ng mga grid ng mga cell na nakaayos sa mga rows at columns. Ginagamit ito upang ayusin at i-organisa ang mga teksto o nilalaman nito. Okay, so yung tables natin, halimbawa, pwedeng meron tayong halimbawang 10 mga salita, 10 bokabularyo at yung definition nito. So, pwede natin siyang ihanay gamit yung table nang sa gayon makita natin agad yung salita at definition nito. Or, kung maaari rin gamitin ang table kapag may mga pinaghahambing-hambing tayo, or pwede din naman may mga salita tayo, pwede yung katapat nito, yung denotation or denotative meaning, and then yung kabila naman, connotative meaning. So, depende. So, sa paraang ito, paggamit ng table o talahan na yan ay mas nagiging organisado, hindi masakit sa mata, mas madali nating makita yung punto ng paksa o ng impormasyon na ibinibigay sa atin. So, yun, pinakalayunin niya ay ayusin at i-organize o i-organisa ang mga teksto o nilalaman nito. So, sunod ay layout. Ito yung pagkakaayos na nagbibigay daan upang may ayos ang bawat pahina ng publikasyon. So, katulad nga ng binanggit ko kanina, iba yung pagbulusok pataas ng advancement ng layouting. Kasi kapag, kumbaga tayo, aminin natin, yung may mga kaidaran ko, no? Minsan basic na basic lang. Unless talagang ang orientation nila sa computer talaga. No, talagang magagaling talaga silang mag-layout. So, otherwise, kung simpleng tao lang tayo, no, okay na sa atin yung makapag-layout tayo ng simple. Anyway, katulad ng binabanggit ko, nandyan naman si Canva, ready-made ang mga template. Lagay na lang tayo ng lagay ng mga impormasyon. Pero, syempre, iba kapag marunong ka talagang mag-layout at mag-edit. So, ito yung nagbibigay daan para maiayos mo yung bawat pahina. Halimbawa na lang yung mga flyers natin, mga pamphlets natin. So, lumalabas din dito yung pagiging creative and imaginative ng isang bata. Ayan. So, kaya nga, di ba, elementary pa lang, meron na tayong collaborative desktop, no? Collaborative desktop publishing. Grade 5, grade 4, grade 6 pa lang sila. Natututo na silang mag-layout ng mga dyaryo na inilalaban natin sa press conference. So, imagine, grade 4, gumagawa, nagle-layout ng dyaryo. Hindi ba? Gamit lang ang publisher. So, ganun sila kagagaling na sa panahon ngayon. Font, ito yung muka o itsura ng bawat titik o letra o numero na makikita sa iyong publication or publikasyon. So, ito yung itsura, ito yung style ng letra or titik or number na makikita natin sa publication. At aminin natin, malaking bahagi yung pagpili at kombinasyon natin ng font para maging maganda yung kalalabasan ng ating publication. Hindi lang basta-basta, okay na yan. Ang alam lang natin, Arial at Times New Roman, ngayon si Calibre, tapos meron pang Aptos. Pero, pag nakita natin, napakadami pa talaga, no, ng mga font style na pwedeng-pwede natin gamitin para maging maganda at may angkop natin yung ating font depende doon sa gagawin nating publication. So, kung magazine yan, may mga pang magazine tayo na font, depende kung ano yung tema or paksa mo sa gagawin mong magazine. So, yung font, ito yung mukha o itsura, style, estilo
ng letra o titik o numero na makikita natin sa ating publication. Design, ito ay tumutukoy sa kagandahang taglay ng kabuuan ng iyong publikasyon. So, malimit, pinapagawa tayo by theme. May tema tayong sinusunod. So, kapag Nutrition Month, so syempre, ano yung design na palong-palo pagdating ng Nutrition Month? So, yung mga gulay, itlog, gatas, mga bread, mga proteins. So, yan. Pagdating ng buwan ng wika, mga flag, mga barong Tagalog, barod saya, pagmamahal sa wika. So, yun yung mga tema ng design na makikita natin. So, depende sa tema, depende rin sa creativity at imagination, hanggang saan ba umaabot yung imahinasyon ng ating layout artist o yung nagdidisenyo para lalong gumanda o umangat yung ating publication. Okay, sunod is yung margins. Ito naman ay tumutukoy bilang boundary sa pagitan ng pangunahing nilalaman at mga gilid ng pahina. So ito yung typical na nakikita natin. Dati, hindi ko lang alam kung meron pa ngayon, may mga nabibiling bond paper na may mga ready-made margins na. Hindi na mag-e-effort si batang itupi. 1 1/2 inch, half inch itutupi para hindi lumagpas. No, dun sa ating formal team mo, kapag pinapagawa mo ng sanaysay, nagtutupi pa. Pero may mga nabibili na tayo before, siguro until now, meron pa rin ng mga papel or bond paper na meron ng ready-made margins. Okay, so dito tayo sa ikalawang araw. Ito na, bibigyang pansin na talaga natin kung ano ba si publisher. Ang publisher ay nagbibigay ng pagkakataon upang makagawa ng anumang uri ng publikasyon na gusto mong gawin. Kabilang na ang mga brochure, newsletter at greeting cards. So actually si publisher may mga ready-made templates na rin siya. Pwede tayong mag-click doon para lang tayong, 'di ba, kapag sa Microsoft Word, file new, blank document. So, ganun din si publisher. So, file new, may mamili ka, may mga templates sa baba. Brochure ba ang gagawin mo? Newsletter ba? Greeting card? Invitation card? Okay, so, ito ay mas madaling gawin sa publisher. So, nung mga panahon na hindi pa isinisilang si Canva kasi dumating lang sa atin itong panahon ng pandemic, di ba? More or less, kalagitnaan ng pandemic, doon nag-boom si Canva. Kasi, parang, syempre, lahat halos online. So, doon siya talagang medyo nakilala. Pero nung wala pa si Canva sa buhay nating mga Pilipino, talagang si publisher isa sa mga pinaka friendly na ating kasangga in terms of layouting, paggawa ng mga programs, no, program invitations, paggawa ng mga what else? Newsletters, docu-magazine, greeting cards, at iba pang mga nilalayout. Ang pag-unawa sa mga template ng publisher at mga tools sa layout ay makakatulong sa iyong lumikha ng mga publikasyon na iyong nais. So kapag na-master mo na, actually talagang madali. Mas madali dito mag-layout. Kasi, di ba, pagdating kay Microsoft Word, nahirapan tayong mag-add. Nakakapag-add tayo ng images pero hindi siya ganun kadaling i-layout. Kailangan mo pang i-wrap yung text niya, hindi ba? Behind text, in front text. So, may mga ganun pa. Pero, kay publisher, ganun din naman. Pero, mas draggable, mas movable yung mga, mas draggable yung ating mga images, yung mga fonts natin, yung ating mga word art. Mas madali siyang i-navigate sa interface ni publisher, unlike kay Microsoft Word. Although talagang pag basic kay Microsoft Word talaga tayo, pero kung ang ating gagawin talaga ay mga brochure, flyers, templates, projects, magazines, mas madali talagang laruin si publisher. So para gumawa ng page design, sa ribbon, piliin ang tab na page design, pagkatapos ay hanapin ang pangkat ng page setup. Yan. So, ayan. So, dyan sa page design, nandyan yung ating, makikita natin dyan yung template, options, nandyan yung margin, o select the margin sizes for the entire document for the current selection, orientation, so naka-landscape ba or portrait, and then yung size ng papel. A4 ba, letter size, or legal size, or may iba pa dyang choices ng sizes ng papel na inyong gagamitin. I-click ang drop-down na command ng margins. Ayan. So, makikita natin dyan may wide,
moderate, may narrow, may none, or pwede mong customize yung margin kung gaano kalaki at kaliit yung margin na gagamitin mo. Depende sa pangangailangan ng iyong nilalayout. Sunod, may lalabas na drop-down list. Piliin ang mga nais na mga margin. Sunod, ilapat ng mga bagong margin. So, ilan ba? 0.25 ba? 0.10? 0.5? 0.75? So, depende po yan sa inyo. So, kung hindi ka pa nasisiyahan sa alinman sa mga pagpipilian sa margin, piliin ang custom margin upang buksan ang dialog box na mga gabay sa layout. Doon, maaari mong tukuyin ang mga lapad ng margin. So, maaari ding piliin ang commands na guides, background at master pages kung gusto mong maglagay ng pagbabago sa dokumento. So, dito tayo sa layout and borders. Layunin nito na pahusayin ang iyong nilalaman sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga frames sa paligid ng iyong mga larawan o mga hangganan sa iyong mga pahina. Para gumawa ng layout, borders, and accents, so sa ribbon, i-click ang Insert tab at piliin ang Borders and Accents. Okay. So, ayan. Makikita natin dyan yung Borders and Accents. Ayun. Yung may color blue, red, yellow, and gray. I-click down or i-click ang drop-down arrow at pumili ng gustong disenyo ng border para sa iyong dokumento katulad ng larawan sa susunod na slide. So, ayan. May mga pagpipilian tayo dyan. May mga simple, may mga colorful, may mga box type, parang chest type, may mga pattern. So, depende sa nais mong style, depende yan sa inyo. Kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo simple lang, gusto nyo colorful, gusto nyo agaw pansin. So, nasa inyo po yan. Pumili at i-click ang nais na disenyo, saka ito i-format ng naayon na sukat para sa dokumento. So, yan. Nakita na natin. Nilapat niya na. Okay. Maaari ding pindutin ng more borders and accents upang makakita pa ng mas maraming disenyo. Yun. Nasa ibaba. So, kapag hindi nakukulangan ka sa mga nakita mong mga border designs dyan, pwede mong i-click yung more borders and accent para mas makakita pa ng iba pang mga disenyo. Okay, so may mga pagsasanay tayo dito. Ang guro ay maaaring ipapanood ang link ng video na ito upang makita ng mga mag-aaral kung paano ba ang paglalagay ng page border. So, nandyan yung mga link, maaari nyo yung bisitahin at panoorin upang higit nating maunawaan kung paano ba maglagay ng page border. Okay, and shapes. So, sunod, may mga pangkatang gawain din. Maaari kayong gumawa ng liham na may maayos na margin at classroom cleaners na ginamitan naman ng borders. Okay, so dito naman, ang guro ay maaaring magpanood ng video mula sa link na ito sa ibaba upang makita. Okay, parehas din yun. Parehas lang. Okay, para sa ikatlong araw, tayo naman ay magtutuon sa designing layouts for print and digital publications. So, ano-ano ang pinakamabisang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga naka-print to digital na publication? Lalong-lalo na kung gagawa ka ng advertisement, okay, posters informing your target audience na may ganito kayong program na ilulunsad. So, sa inyong paaralan, or for example, meron kayong group or club sa inyong school at nais nyo manghikayat ng mga membro. So, paano nyo yun gagawin? So, una, kilalanin ng iyong madla. Bago magsimula sa pagde-design or pagde-disenyo, kailangan magkaroon ka ng malinaw na ideya kung sino yung target mo na madla o yung target audience mo. Kung ano yung kanilang pangangailangan, kagustuhan at inaasahan, makakatulong ito sa iyong pipiliin na naangkop na estilo, tono, format at nilalaman para sa iyong publikasyon. So, kung mas marami yung bata na nais nyong mag-join sa inyong club, syempre ang gagamitin nating tono ay pambata. At gagamitin nating mga design, more on yung mga gusto ng mga bata. Pwedeng mag-insert ka ng mga cartoon characters na sa tingin mo ay familiar sila, o kung sino ba yung sikat ngayon na sa tingin mo ay pag nakita nila, makukuha agad yung kanilang atensyon. Gumamit ng grid, number 2. Gumamit ng grid system para gumawa ng structured na layout na nag-aayos ng content sa mga column at row.
Tumutulong ang mga grid na mapanatili ang pagkakapare-pareho at pagkakahanay ng buong publikasyon. So, ito yung isa sa maganda sa publisher, ano? Kasi, di ba, pag dati, hindi natin makikita kung kapantay ba ng isang larawan yung isang larawan sa kabila. Pero pagdating kay publisher, binibigyan niya na tayo ng idea, lagpas na. Baba mo ng kaunti. Kung maglagay ka naman ng 5 larawan, binibigay niya kung sino yung kapantay or kung labis ba yung isang bahagi or isang larawan. So, ganyan yung maganda kay publisher. Kumbaga, hindi ka na masyadong mahihirapan na i-balanse yung nilalayout mo kasi tinutulungan ka na niya sa pagbabalanse, lalo na yung sa pagkakapare-pareho ng pagkakahanay ng mga larawan mo. Yun, ito na, balansehin ng mga teksto at larawan. So, kailangan balanse ang teksto at larawan upang lumikha ng maayos at nakakaengganyo na layout. Ang mga ito ay mga pangunahing bahagi ng anumang publikasyong print or digital. Siyempre, hindi naman maganda yung tabingi yung layout natin. Hindi balanse. Sa kabilang side, 10 ang larawan mo. Sa kabilang side, 2. Lulubog ang bangka. Hindi ba? So, kailangan balanse yung larawan natin sa teksto. Kung may text ka, lagyan mo din ng larawan para hindi boring tingnan kapag puro text lahat. Hindi rin naman puro pictures na hindi nila naintindihan. Para saan ba yung pictures na yun? So, dapat picture and then may text or caption kung tungkol saan ba yung larawan na nilalagay ninyo. Next, ilapat ang mga panuntunan sa typography. Ang typography ay ang sining at pamamaraan ng pag-aayos at pag-estilo ng teksto sa isang pahina o pagkalat. Maaring makaapekto ang typography sa pagiging madaling mabasa at mood ng iyong publikasyon. At maaari rin itong lumikha ng visual hierarchy, diin at pagkakahanay. So, ano ba yung i-highlight mo? No? Title ba ng inyong program? Pangalan ba ng inyong club? Or yung orientation ba? Yung oras ba? Yung lugar ba? So, para makita kaagad, no? Yung mga kombinasyon nito ay makakatulong para mas maging mabisa yung gagawin nating publication at maengganyo yung ating mga yung mga titingin ng ating mga posters or ng ating mga flyers. So, ang ginagawa ko, since hindi naman din talaga tayo sobrang husay sa pag-layout, saktong nakakagawa tayo ng pangangailangan ng paaralan. So, ang ginagawa ko, pwede tayong tumingin ng mga samples, libre namang tingnan, and then gagawin natin silang pattern. Parang gagawin mo silang inspiration sa gagawin mong layout. Pero syempre, wag naman natin gayahin as is, hindi ba? So, lagyan din natin ng sarili nating touch, or halimbawa, ano ba yung gusto ng pinapagawa sa atin? Kung halimbawa kami, ano ba yung type na style ng aming principal? Kung student naman, si ma'am, mahilig sa pink si ma'am. So, medyo on the pink side ang kanyang gagawin. O kaya naman si sir, medyo mahilig si sir sa blue and green. So, medyo doon patungo naman yung mga kulay ng mga color palettes niya. So, may mga ganoon tayong isinasaalang-alang. So, huwag mahiya. Hindi naman talaga tayo sobrang huhusay sa simula, hindi ba? Tumitingin tayo sa mga magaganda, ginagawa nating inspirasyon yon para mas lalo ring gumanda at ma-develop yung ating kasanayan sa pag-layout. Sundin naman prinsipyo ng disenyo. Ang mga prinsipyo ng disenyo ay mga pangkalahatang alituntunin na makakatulong sa iyong lumikha ng epektibo at kaakit-akit na mga layout. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang prinsipyo ng disenyo ay contrast, syempre yung paggamit mo ng kulay, ano? Kapag may dark, dapat may light. Hindi pwedeng puro light, hindi rin pwedeng puro dark, hindi rin puro shocking colors ang gagamitin natin. Repetition, alignment, proximity, balance, harmony, at white space. Ang contrast ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento gaya ng kulay, laki, hugis o texture na lumilikha ng atensyon at interes. Hindi pwedeng lahat yan malalaking tao. Hindi pwedeng lahat puro bilog, magkakasing laki. Ano na yun? Wala na kumbaga, unless may talagang sinadya mo yun at meron kang message behind that creation, ano? So, yun. Test and proofread. So, ang huling hakbang ng disenyo ng layout ay subukan at i-proofread ang iyong publikasyon upang matiyak na ito ay walang error, gumagana at epektibo. Kailangan mong suriin ang iyong publikasyon para sa mga pagkakamali ng spelling, grammar. Ito na, bantas at pag-format at itama ang mga ito bago i-print. So, usually, kapag gagawa ng newsletter, gagawa ng dyaryo,
napakahaba ng proseso para bago mai-publish, hindi ba? Lagi may nagche-check, yung i-check yung grammar natin, tama ba? Yung ating mga subject-verb agreement, tama ba? Yung paggamit natin ng malaki at maliliit na titik, ang mga bantas natin, no? Tama ba? Yung ano pa ba? Spelling, diba? Spelling ng pangalan, spelling ng mga abbreviation, tama ba? Wasto ba? So, napakarami pa. Or halimbawa, in terms ng format, hindi pantay yung margin, mas malaki sa kabilang page kaysa sa kabila, mas lamang ng half inch yung kabila kaysa sa isa. Sa kabilang page, sobrang daming images, sa kabila naman, puro articles, puro text, no? Masakit sa mata. So, kailangan balance. So, dati, no, ang trend dati sa dyaryo ay bawal ang white spaces. Pag sinabi mong white spaces, yung mga white, no, yung mga linya na makikita mo parang mga blanco. Pero ngayon, mas maluwag, maraming white spaces yung ating dyaryo or ating newsletter, mas nakakahinga yung mata natin, mas nakaka-relax sa mata na tingnan. Okay, so dito ang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint digital na publikasyon ay makakatulong sa atin bilang gabay sa bawat dokumento na ating gagawin. So dito may mga video presentation dito na maaari nyong panoorin. So creating layout using MS Publisher, pwede nyo yung panoorin. How to make a newsletter in Publisher. So nandyan yung link, pwede nyo i-type, pwede nyo i-copy. And then para mas mabigyan kayo ng mas malalim na pangunawa, lalo na sa pag-layout gamit ng MS or Microsoft Publisher. Yan. So, kanina, newsletter, no? Ngayon naman, how to create a poster in Publisher. And then, paglalapat at pag-uugnay, mula sa pinatnubayang pagsasanay ay pipili kayong mga estudyante ng document na nais nyong gawin sa Microsoft Publisher na nagpapakita ng inyong pagiging malikhain na nakasaalang-alang sa pinakamabisang mga kasanayan sa disenyo ng layout para sa mga nakaprint or digital na document. So ngayon pati invitation, hindi ba? Soft copy na lang. Ang bibigyan na lang ng hard copy is yung mga VIPs natin, di ba? Pero kung mga program para makatipid din sa papel, soft copy na lang. So malaking bagay din yung mga posters natin, mga invitations na nililayout sa publisher. So nakakatipid din tayo dito. Okay, so pagdating sa ika-4 na araw, ang mga gagawin na natin dito ay mga exercises na. So, pabaong pagkatuto, 3-1, parang exit card, magbigay ng 3 bagay na iyong natutunan, 2 bagay na nagustuhan mo, at 1 bagay na nais mo pang malaman. Okay. In terms sa ating paggamit ng Publisher, so Microsoft Publisher Software. Okay, so Gen Alpha. So, sagutin mo yung mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha generation. Ano ba ang kahalagahan ng aralin na ito bilang ikaw ay nabibilang sa henerasyon ng Gen Alpha? Lalo na halos lahat, no? Online na lahat. Hindi na kailangan mag-print ng mga kung ano-anong mga paraphernalias. Online na lang, post na lang natin yung ating mga, lalo na sa school, napakalaking bagay talaga, no, ng ating mga social media. Kasi doon na lang pinopost yung ating mga layouts, no, in terms of mga posters, announcements. So, yung mga ganong bagay, kinakailangan ng layout. So, pwedeng gamitin yan or pwedeng gawin sa Microsoft Publisher. So, makakatulong ba sa iyo ang aralin na ito sa paggawa ng publikasyon at sa anong bahagi ng iyong buhay may apply ang iyong natutuhan? So, sa napakaraming bagay actually. Since lalo ngayon, lahat na ng ating ginagawa ay halos pwede nang gawin through online. Okay, so ngayon ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Okay, tingnan mo kung nakuha mo ba ang mga tamang sagot para sa ating maikling pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin na may kinalaman sa Microsoft Publisher. So nawa kayo ay may natutunan. Sana nakita nyo kung gaano kadali lumikha dito ng mga pamphlets, invitations, brochure, lalo na kapag na-try nyo na talaga siyang gawin gamit ang inyong mga desktop computers or
laptop. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for listening. Thank you for giving time para makinig sa ating discussion with regards to desktop publishing software. Okay? So maraming salamat. Ako si Teacher Aiza. Magkita-kita tayo ulit sa week 4. Maraming salamat. Paalam!